Pagkarating namin doon, laking gulat ko nang kaya naman pala niyang bitbitin ang sako. Malakas niya akong kinapitan sa braso at hinataknan. Napakalakas ng matanda at hindi na rin ako nakapalag nang tuluyan niya akong hatakin papasok ng bahay niya. Gagawa na sana ako ng eksena nang sabihan ako ng matanda na huwag maingay. Hindi ko daw ba alam na may sumusunod sa akin? Pinaupo niya ako sa kanilang sofa. Pagkatapos ay inabutan ng tuwalya at magpunas sumano ako. Siya si Aling Belen. Galing umano siya sa gubat sa kabilang kalsada at nangangalkal ng kamote at bunga ng gabi noon. Sa kalayuan pa lamang ay napapansin niya na umano ako. At sa swerte ko, Sir Seth, si Aling Belen ay may kakayahang makakita ng mga hindi natural na nilalang. Pati na ang kanyang anak. Kakaiba ang kakayahan ni Aling Belen. Kapag daw may hindi pang karaniwang bagay itong nakikita sa gabi, ay tila ba maliwanag ang tingin niya sa paligid. Dahil sa bagal ng takbo ko, nakita niyang may dalawang malapad na paniki umano ang nakalutang sa hangin at nakadipa na sinusundan ng pagtakbo ko. Hindi ka panipaniwala pero nung naaalala ko yung mga anino o dilim na nakaharang sa side mirror ko, posible. Ang tanong, bakit nila ako sinusundan? At hindi daw ba ako nagtataka? Parang ang bagal ko umanong makarating sa pupuntahan ko. Nang huminto nga ako sa waiting shed, ay hindi na niya pinuno ang laman ng sako. Napansin niya kasing ang dalawang nilalang na ito ay bigla na lamang lumihis sa gilid ng kalsada at sumampa sa tig-isang puno ng ipil-ipil. Ang plano pa nga lang sana ni Aling Belen ay bantayan lamang ako. Pero nang mapansin niyang bumaba ang mga ito sa puno ay bigla-bigla siyang tumawid. At yun na nga, pinapalitan ako ng damit ni Aling Belen. Itim na damit. Ibalik ko na lamang daw yun kapag nakadaan ulit ako doon. Bukod pa dito, pinasuksukan niya ako ng luya sa may bulsa, tsaka asin. Nilagyan niya rin ng rosaryo sa leeg ko. Meron din siyang pinakuskos na langis na amoy essential sa bawat parte ng katawan ko na merong pulso, pati sa singit at kilikili nun. Doon daw kasi sumisingaw ang samyo ng tao.